ngayon tayo po ay nasa ikalimang linggo po ng ating session sa ating seminar, which is yung ating vision, no? So, session 5.2 na po ito. So, ngayong araw, pag-uusapan natin is about forming the best team. Ito po ay matatagpuan sa Matthew 16 verse 18. Sabi ni Jesus, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." Pray tayo saglit. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. At sa oras na ito, O Diyos, patuloy kaming lumalapit, humingi ng iyong karunungan, kapangyarihan, Panginoon, ng aming mga mapag-aaralan ay itanim mo, O Lord God, sa aming puso, sa aming isipan, sa aming buhay. Magkaroon to ng bunga, O Lord God. And Lord, we pray for your Holy Spirit continue to guide us, lead us, and illuminate us as we study your word, Lord God. Salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay, so sa Matthew 16 verse 18, no, ang background po nito ay kausap ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disciples at tinanong niya, ano yung pagkakilala ng mga tao sa akin? At sabi ng mga disciples na siya ay propeta daw, sabi ng iba na siya ay isa daw Messiah o tagapagligtas. Pero sabi ng Panginoong Hesus, tingin nyo naman, ano ako para sa inyo? At sabi ni Pedro sa kanya, ikaw ay Messiah, no? Tapos sabi ng Panginoong Hesus ay hindi yan basta nalaman mo lang kundi inireveal sa iyo yan ng aking Ama. At ito ang sumunod, sabi sa Matthew 16 verse 18, "And I tell you that you are Peter. And on this rock, I will build my church." No? So dito, sinabi ng Panginoong Hesus na kay Pedro ipinagkatiwala ang iglesia. At ngayon wala na si Pedro. Sino na yung mga pinagkatiwalaan niya? Tayo na mga sumusunod at mananampalataya ng Panginoong Jesus. We are all builders of the Church of Jesus. Okay? At sabi doon, and the gates of Hades, the gates of hell, the works of the enemy will not overcome the church that we are building. Yan yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya nga, nung nakaraan, di ba, pinag-usapan natin yung yung spiritual warfare. Because knowing our stand, knowing our right, knowing our authority, hindi talaga kaya magtagumpay ng kaaway. Okay? Objectives natin to understand the steps to take to form a successful team of 12, to recognize in Jesus' ministry the way in which He formed the best team, and to receive a true desire within our hearts to form a team of 12. So, yan yung objectives natin at the end of our session. Okay, so what are the things that we need to understand through this lesson? We need to understand the choice, the training, the focus, the investment, vision, and reproduction. Okay, as we want to form the best team. Okay? So tayo dito as shepherding students, we are all developing as a leaders at yung iba dito mga leader na ng mga life groups nila. So we want our life groups to be productive, to be the best, no? At it will only be happen kung tayong mga leaders ay makahanap ng mga best members or best na makakasama natin sa ating team. Introduction. Jesus' vision is the only vision that has been able to bring redemption, hope, and life to all humanity. Totoo yun, no? Na ang vision lamang ng Panginoong Yesus among all other philosophers, among all other person na namuhay sa mundong ito, only the vision of Jesus brings redemption, hope, and life to the humanity. Kaya nga tayo, no, when we know Jesus, when we receive the Word of God, the Word of Jesus, no, nagkaroon tayo ng pag-asa, nagkaroon tayo ng redemption, nagkaroon tayo ng buhay mula sa mga narinig natin sa Kanya. Kaya nga yung mga tao ng panahon ni Jesus, di ba, lapit sila ng lapit, sunod sila ng sunod kay Jesus kasi yung mga salita na naririnig nila kay Jesus nagbibigay ng kagaanan at pag-asa sa kanila. Buhay
sa kanila. Okay? So, how do we choose our team? No? So, yun yung first point natin choosing. So, si Jesus, no, nung nag-establish siya ng life group niya, he chose his team, no? Tatagpuan natin yan sa Mark 3:14-15, John 1:35-42, at kung sa John 1:43-51. So, dito, tinuturuan din tayo ni Jesus, for you to form a team, you must choose well, no? And how you will choose well? Learn to communicate to God, to pray for the people that God will entrust to you. No? If you want to form the best team, ask the Lord kung sino yung mga taong makakasama mo sa mission, sa vision ng Panginoon. Choose. It's your choice, no? Ayun yung ating tinuturo sa atin ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor Cesar, Jesus made a decision to think about eternity rather than just about the temporary when he formed his team. No? Kaya tayo, no, when we are choosing our team, let us not look on the outward appearance. Ano yung outward appearance? Pogi siya, maganda siya, ano pa, matangkad siya, maliit siya, ano pa, matalino siya, 'di ba? Magaling siya magsalita. I pray hindi 'yun yung mga maging option natin when we are choosing our team. Ang choice at option nawa natin, no, sa pagpili natin ng team ay sila ba yung kasagutan sa panalangin mo nung pinanalangin mo sa Panginoon na sino ang makakasama ko, 'di ba? Kasi alam mo mga kapatid, kung yung taong yun ay feeling mo wala pa ganong alam sa salita ng Panginoon, there is a Holy Spirit, there is you also as His leader that will equip him. No? Hindi yan patungkol sa maraming nalalaman sa salita ng Diyos, kundi patungkol yon sa commitment ng tao. Kaya when we are choosing our team, choose our members on the perspective of God, on the will of God, on the plan of God sa buhay natin. No? Huwag ka lang titingin sa outward appearance. Oo, maganda yon, pero ang mas maganda yung nasa loob niya. No? Pogi nga, hindi naman committed. Diba? Matalino nga, pero hindi naman available. Diba? E di doon na tayo sa mga taong pinanalangin natin, doon tayo nilid ng Lord, at nakita natin yung desire nila sa paglilingkod sa Panginoon. No? Let us look on the eternity. Let us look on the future, not just on the present when we are choosing our team. Okay? Training, no? Gaya nga ng nabanggit ko, if you feel na itong taong to, marami pang kailangang i-develop sa kanya, pero itong taong to, dito ako dinala ng Panginoon. Ito daw yung makakasama ko. And as a leader, you must learn to train them. Si Jesus, no? Hindi naman agad ganun kagagaling yung mga sumama sa kanya, yung mga pinili niya. Pero anong ginawa ni Jesus? He spent time training them. Kaya tayo din, ganun din as a leader. No? Ang magaling na leader, nagtitrain. Ang magaling na leader, nagkakaroon ng progress yung mga members niya. Kaya ganun din tayo. Invest time in training the people na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. No? At alam mo, yan yung best accomplishment natin eh. Yung mga members sa life group natin, no, nag-grow sila. Dati, hindi yan nagsasalita, hindi mo mapagsalita. Pero ngayon, grabe na nag-share na ng Word of God. Nagte-testimony na. Dati, hindi nila mataas yung kamay nila sa pagpe-praise and worship. Ngayon, grabe na ang level ng kanilang praise and worship kay Lord. Diba? That is part of your training kung paano mo sila hinahandle as a leader. No? Dati, hindi mo mapag-pray. Pero ngayon, grabe mag-pray. Diba?
yung mga growth na yon, yung mga development na yon ng mga members natin, lahat yon ay reflection mo as a leader, how you train them. Okay? Kaya hindi yun patungkol sa madaming alam, no? Kasi yung ibang leader, ang pinipili nila yung mga madami ng alam. Yun na yung gagawin ko member. Yun na yung iwiwin ko. No. The salvation of Jesus is for all. Para sa lahat ng salvation ng Panginoon. Wala tayong pipiliin na taong ililigtas, mayaman man o mahirap, no? Lahat 'yan ay ililigtas ng Panginoon, no? Ang kailangan na lamang nating gawin ay i-train sila. Okay? Sabi nga, building friendship is the part of the training process, no? Wag natin sa mga members natin, wag natin i-emphasize na leader ka, nasa authority ka, kung ano sabihin mo, yun lang, hindi, no? Spend time building a relationship to those people, no? Si Jesus, he spent time building relationship sa mga disciples niya. Hindi niya in-emphasize na ako leader niyo, ako masusunod. Diba? Hindi, no? Jesus emphasized friendship with those members na in-entrust sa kanya ng Diyos. Ganun din tayo, no? Kaya hindi nagiging successful madalas yung mga life groups kasi yung mga leaders, no, ginagawa nilang kumpanya yung life group nila. Paano kumpanya? Siya, utos na ng utos, no? Walang relationship within that group, no? Paano mag-grow yun? Paano mabubuhay yun? Dapat ang life group ay relational. Ibig sabihin, ma-develop yung relationship ng mga life group members natin. Una saan? Kay Lord. Sa life group, sa iyo, at sa church. No, relation yan. Ang life group natin dapat ano? Biblical. No? Dapat Bible-based yung life group natin. At last, dapat ang life group natin missional na hindi tayo makukontento na tayo lang kundi nag-grow yung life group natin. Okay? So, yun yung mga training na gagawin mo as a leader. Diba? Next, focus, no? Sabi dito, the leader of 12 should dedicate themselves to their team to make them into the best leaders in the world so that anointing of God will flow through their lives. I pray na yung focus at heart ng mga leaders, no, ay nakafocus sila sa magiging growth ng mga members nila, no? Na yung heart nila, yung desire nila, no, na yung mga members na hawak nila ngayon, mas hihigitan pa yung mga bagay na ginawa nila. 'Di ba? Dapat gano'n yung maging heart ng mga leaders. At yun yung mga best leaders. Kapag gano'n sila mag-isip, gano'n yung focus nila, gano'n yung perspective nila, gano'n yung heart nila. Kasi yung gawain namang ito, yung ministeryo namang ito, hindi sa atin to, sa Diyos ito. All of the credit is not for our benefit, but for the benefit of God, for the expansion of the kingdom of God. Oo. Kaya huwag tayo mainggit. May ibang mga leaders na iinggit eh. Kapag nakikita nila nagpo-flourish, nagde-develop, 'di ba? Nakikilala yung mga members nila, huwag ka mainggit. Matuwa ka kasi yung dating hinahawakan mo, no? Na-train mo, nabigyan mo ng effort, ngayon ginagamit na effectively ng Panginoon, no? Maging masaya ka doon kasi God use you mightily para doon sa taong iyon, 'di ba? Para lang yang katulad ni ano eh, ni nung kay Paul, 'di ba? Nakalimutan ko yung character eh. Yung taong nanalangin kay Paul, 'di ba? Hindi siya ano, hindi siya nanlumo na si Paul ngayon ay kilala at ginamit ng Panginoon gusto, no? Pero sa pag-invest siya ng time training Paul, no? Praying for Paul, 'di ba? Nagkaroon ng revival sa buhay ni Paul at ginamit si Paul mightily ng Panginoon. Ganoon din tayo. Kung nakikita natin, ginagamit na yung member ko Grabe na yung growth Magpasalamat tayo kasi ginamit tayo ng Diyos sa buhay niya at ngayon ay na-unleash siya
'di ba? Sa tulong ng Panginoon. Invest in them, no? Learn to give your time with your people, with your members, no? Jesus determined to teach them differently because they needed to learn to move in supernatural, and if they were to do God's work. So invest time with the people, no? Kaya nga si Jesus 'di ba? Si Jesus nangangaral siya sa maraming tao, nangangaral si Jesus sa 12 disciples lang niya, nangangaral si Jesus sa 3 disciples lang niya. Ibig sabihin, si Jesus nag-spend time with His disciples, talking to them, building relationship to them, developing yung mga characters nila. Ganun din tayo. Dito, meron tayong natawag na one-on-one, no? Yun yung mga tool natin to learn yung mga members natin. At mga kapatid, no, wag lang tayo maging highly spiritual sa mga life group natin. I pray na ma-meet natin hindi lang yung spiritual needs ng mga tao natin, kundi yung mga physical, emotional, mental nila. Kaya mahalagang one-on-one sa mga life group natin, no? Yung nag-spend time tayo talking with them or scheduling time na makausap mo sila one-on-one. Diba? So, maganda kasi yung way para ma-develop yung relationship natin sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yun yung invest in them na tinutukoy. Okay? And sa ganung way, no, mas natututukan natin sila at mas na ibibigay natin yung heart natin sa vision ng Panginoon. Okay? Kasi minsan may mga bagay na hindi nila masabi kasi as a group kayo na masasabi niya lang kapag nag one-on-one or personal talk kayo. Kaya maganda mag-invest ka doon mga kapatid. No? Doon ma-develop yung growth sa life group natin. Vision, no? Kailangan yung vision natin ay nakikerry out sa mga members natin na hindi lang sa atin to, kundi sa bawat isang believer ni Jesus. We must use yung yung team na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon to spread out the vision of Jesus. And then it is to win souls and make disciples. The 12 are like a circle. If a circle is not completely round, it is not a circle. So, hindi lang to patungkol sa 12 patungkol to sa mga members natin. Tayo ay isang circle, no? Kaya nga kapag may kabigatan yung isa, kabigatan din ng lahat. Kaya kailangan nagdadamayan tayo. And ganun din sa vision, no? Yung vision na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi lang sa iyo yon as a leader, kundi sa bawat isang mananampalataya ng Panginoon. That is why you need to teach them the vision. You need to transfer to them the vision so that we can preserve the next generation. Okay? So, last reproduction. Ito na yung bunga ng ating mga training. Ito na yung bunga ng ating mga pagtuturo. Kapag yung mga members na hawak natin ay nag-grow na sila. Sila na rin nakakapag-establish ng life groups. Sila na rin ay nakakapag-share. Sila na rin ay nakakapag-testify sa ibang mga tao. Okay? Sabi nga dito, do not deceive by yourself or try to impress God thinking that He will accept you if you present Him with some disciples. The Lord prepared to surrender your whole life to His will. So yun yung mahalaga kapatid, no? Ano yung unang mahalaga? Personal growth and relationship natin kay Lord. Oo, magaling ka nga sa pag-win soul, pero yung life mo naman, hindi naman totoong connected kay Lord. Hindi naman totoong na-transform. Wala pa rin yun kapatid. Dapat unang mangyari personal. Personal transformation, personal growth, personal relationship kay Lord. So that our works kay Lord, no? Hindi to magiging void. Hindi to magiging walang kwenta sa harap ng Panginoon. Kaya dapat yung fruit, no, mamunga muna sa atin so that we can easily share the good news of God. Alam mo kapag sa atin, no, nakita yung pagbabagong ginawa ng Panginoong Hesus, ang dali na lang magbahagi ng salita ng Diyos. Okay? Ang dali na lang mag-reproduce kapag sa atin mismo makikita yung bunga ng Panginoong Hesus. At alam mo yung generation ngayon, bombard na sila sa salita ng Panginoon .
no? Ang dami na nilang narinig patungkol sa salita ng Panginoon. Ano lang ang hinahanap ng tao? Yung buhay ni Kristo sa atin. Yun yung kanilang binabantayan. Yun yung kanilang tinitingnan. Kaya we must live a life of Christ. Character of Jesus must be seen in our lives. Sabi nga, once you are sure of your salvation, you will be able to think about helping others. Yun yung result, no, ng mga kapatid, yung naranasan mong grace mula sa Panginoon, yun din yung gagamitin mo para maibahagi ito sa iba. Gaya nga ng sinabi ni Jesus, ang pinatawad sa malaking halaga, no, ay higit ang pagmamahal niya sa nagpatawad sa kanya. Ganun din sa atin, no. Grabe yung bagay na ginawa ni Jesus sa atin, kaya grabe din yung gagawin natin para sa Panginoon. Once you have your team of 12, you should be careful to help them maintain a high level of maturity because what they receive from you as their leader is what they will know of God. Kaya nga maganda, no, tayo mga leader, na gumagawa tayo ng paraan na mag-develop, mag-mature, at tumaas ang ating level of knowledge patungkol kay Lord. No, kasi yun yung i-impart natin sa ating mga hinahawakang disciples. No. Our conclusion, we can draw a parallel between longing for disciples and wanting to have a children. Alam mo, parehas lang yan yung pagkakaroon ng anak at pagkakaroon ng disciples, no? So, we do not bring them into the world so that they can be hungry or live in misery without having even their basic needs met. No, totoo yun. No, kapag ikaw ay nagkaanak, nagpapanik ka kapag yung anak mo umiiyak at nagugutom. Ganun din yung mga disciples natin. Huwag nating hayaan na magutom. Huwag nating hayaan na yung mga disciples natin ay maligaw. Okay, huwag nating hayaan yung mga disciples natin ay lost on their directions. Okay? Ibigay natin yung mga pangangailangan nila. A true father wants to have children so that he can express his love for them through affection and the provision of their needs. He also dedicates time to raising them as the best citizens. Totoo yun, no? Hindi lang yung mga fathers, no? Lahat ng mga magulang, 'di ba? Yun yung desires nila sa mga anak nila, to be the best yung mga anak nila. Kaya ganun din tayo as a cell leader. Ikaw yung magulang, ikaw yung father, ikaw yung mother ng mga life groups na ipinagkatiwala sa ng Panginoon, no? And desire na yung mga members mo be the best in their ability. Magamit yung kanilang buong potential. Ma-unleash sila, no, sa biyaya ng Panginoon. Magamit sila effectively sa kaharian at ubasan ng Panginoon. Amen? I pray may mga natutunan tayo how we form the team, no? How we form the life groups na bubuuhin pa lang natin. At kung mayroon na tayong mga nabuong life groups, I pray may mga nakuha tayong mga bagay na gagawin natin para ma-preserve, mapangalagaan at magkaroon ng growth doon sa life group na hawak natin. Sige po, manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga itinuro sa amin. Na tunay nga, Panginoon, sa aming buhay, sa ganang sa aming sarili, hindi namin ito magagawa. Pero sa lakas at sa tulong mo, Panginoon, at ng iyong banal na Espiritu, magkakaroon to ng ka katuparan, Panginoong Hesus. Kaya patuloy kong dalangin, Lord God, sa aming buhay, patuloy mo kaming baguhin, gamitin mightily, Panginoon, para sa iyong umbasan. And I pray, Panginoon, sa mga life groups namin at sa mga life groups member, Panginoon, na namin, O Lord God, at sa mga magkakaroon pa lamang, Panginoon, we pray, Panginoon, lead us to those people na makakasama namin, makakatuwang namin to expand your kingdom here on earth. And we pray, Panginoon, that we will develop the best team for your glory, O Lord God. We pray, Panginoon, that our team, our life group will multiply according to your plan, Panginoong Jesus. That we will reach, O Lord God, the next generation for your glory and honor, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Continue to cover us, Lord, with your precious blood. Continue to cover us, Panginoon, maging ang aming mga life group
sa biyaya mo, Panginoong Jesus. Salamat po, Lord God. We entrust everyone, Panginoon, sa iyo, yung mga kapatid ko, Panginoon, na nagte-training dito sa shepherding, I entrust them to your hands, O Lord God. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Tugpalaan po tayo ng Panginoon.